Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Decibel na napalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa isang genius na naval officer na naghiganti sa kanyang mga superiors. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsisimula ang pelikula sa isang Korean submarine na tinaguriang hala na sumisid sa mga tubig sa silangang bahagi ng Hiroshima habang maraming opisyal ng Navy ang itinalaga upang ipagtanggol ang kanilang bansa. Bigla na lamang silang inatake ng kalaban habang sila'y nagtitipon upang magpakuha ng larawan sa kahilingan ng kanilang commander na si Kang. Gamit ang mga torpedo, ang kanilang barko ay bumagsak sa kailaliman ng karagatan at hindi na nadetekta ng sentro ng tracker. Pagkatapos, isang taon mamaya, si Commander Kang ay nakaligtas at buhay pa rin, bagaman siya'y nagretiro na ngunit nagmungkahi na muling magsuot ng kanyang uniforme at dumalo sa isang press conference. Tinanong si Kang ng reporter kung bakit siya buhay pa rin. Samantalang marami sa kanyang tauhan ang namatay dahil sa paglubog ng hala ship, hindi niya ito sinagot at nagdesisyon na lamang na umalis. Sa oras na iyon, siya ay tumanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang tao, na nagsasabing may bomba na itinakda sa dalawang magkaibang lugar, sa amusement park at sa bahay ng Major Kim, kanyang dating tauhan. Pagkatapos ay hinihingi niya kay Kang na pumili kung aling bomba ang gustong pagliyaban sa una, at dahil sa akala niya'y biro lang, binaba niya ang telepono. At pagkatapos, ang sinabi ng lalaki ay totoo dahil nakatanggap si Major Kim ng isang pakete na may laman na bomba, at sa amusement park, natagpuan ng isang bata ang isang bag na may laman ding bomba. Ang bomba ay sisubog kung may maririnig na ingay, swerteng hindi sumabog ang bomba sa park, ngunit namatay si Major Kim at ang kanyang asawa dahil sa ingay mula sa kettle heater. Hindi nagtagal pagkatapos noon, tinawagan si Yoo Jung, ang asawa ni Commander Kang, na pumunta sa amusement park dahil isa siyang miyembro ng bomb squad. Ngunit bago iyon, dinala niya muna ang kanyang anak. Sa parehong oras, tinawagan ng taong iyon si Commander Kang ulit sa telepono at nagbabala na lilipadin ang isang bomba sa amusement park. Gayunpaman, siya'y muling pinilit na magdesisyon dahil dinisumano niya ang paglalagay ng isang bomba sa isang estadium ng football. Pagkatapos, binigyan ng salarin ng 60 minuto upang hanapin ang bomba. Sa oras na iyon, naalala niya ang insidente sa barko, kung saan lahat ay abala dahil sa missile na tumatama sa kanilang barko. Tikang ang naglabas ng utos na diretsahang barilin ang missile, ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang putok. Bumagal ang takbo ng barko, na nangyari palang nagsisimula ng lumubog ang kanilang barko. Ipinag-utos na ilubog ang barko sa kailaliman, ngunit kung mababaw ito, maaaring magkaroon ng panganib na magbanggaan sa isang bahura. Sa puntong ito na lamang ang kanyang maaaring isipin, ang pag-iwas sa anumang panganib. Ang spacecraft ay pinilit ng commander na bumagsak sa pinakamababang punto, at nailigtas sila nang sumabog ang missile. Ngunit habang maayos na silang naglalakbay, bigla na lamang sumalpok ang kanilang barko sa isang bato. Ngayon ay narito na si Commander Kang sa paligsahan, tila siya'y lubhang kinakabahan. Sa di inaasahang pangyayari, siya'y nadisgrasya at natakbo patungo kay O, isang reporter. Sumunod si G. O kay Commander Kang matapos marinig ang ingay ng bomba. Ayon sa gumawa ng krimen, magpapasabog ang aparato kapag umabot na sa 100 na mga decibels ang ingay sa palasyo. Ipinabatid ni Kang na ang bomba ay nasa silid ng mga VIP. Nang biglang pumasok si reporter O sa gitna ng laro upang guluhin ang laban, nagkatahimikan ang lahat dahil sa kanyang aksyon. Ngunit pagkatapos nito, ipinataw ang isang penalty, kaya't nagulo ang mga manunood. Sa oras na iyon, si Kang, na noon ay nasa VIP room, ay natagpuan ang bomba sa aquarium. Ang ingay ng mga tagahanga sa karamihan ay nagdulot ng pagsabog ng bomba sa loob ng ilang segundo. Si Kang, na nakakita ng isang bata roon, kaagad na iniligtas ang bata. Pagkatapos ng insidente, tinawagan ulit ng hindi kilalang tao si Kang at pinuri ang tapang ng Commander Kang, pagkatapos ay sinabi niya na si Yoo Jung ay nagdidisenyo ng bomba sa amusement park. Tinabi rin ng gumawa ng krimen sa kanya na mayroon siyang inilagay na bomba sa isang pampublikong swimming pool. Dito, hiningan si Commander Kang na pumili muli kung pupunta sa isang amusement park o sa isang pampublikong swimming pool. Sa wakas, sila ni Reporter O ay nagdesisyong pumunta sa swimming pool sa dahilang maraming tao roon. Sa biyahe, tinawagan ni Kang ang nag-aasikasong ng swimming pool upang palawakin ang oras ng pahinga upang hindi masyadong maraming tao sa pool. Maikli matapos nilang makarating doon, tumawag ulit ang gumawa ng krimen at ipinadala ang larawan ng anak ni Kang, na kinidnap na. Nang malaman ito, hiningi niya kay Reporter O na pumunta sa parking area upang hanapin ang isang itim na sasakyan na maaaring may kinalaman sa pagkawala ng kanyang anak.
Sa kabilang banda, nakitang suot ni Yoo-jung ang kumpletong uniforme upang tanggalin ang bomba. Natagpuan niya rin ang isang sulat na espesyal na isinulat para sa kanya sa bomba. Napansin ni Commander Kang ang isang lumutang na bagay na naikabit gamit ang isang kasangkapan, kaya siya'y lumangoy patungo sa gulong nasa ilalim ng pool. Ngunit sa oras na iyon, tinawagan ng nagkasala ang pool attendant at pinapasok ang mga bisita sa pool. Ang mga boses ng mga bisita ay pinaikli ang natitirang oras ng bomba hanggang 1 minuto na lang. Nang makita niya ang bomba, napagtanto niya na naglagay ng litrato ng mga tauhan ni Kang ang nagkasala. Sa kabilang banda, si Yoo-jung ay kinakailangang hulihin ang bomba, at siya ay dapat ma-distract kapag may isang tao sa gusali ang gustong buksan ang bintana, upang ang ingay nito ay pabilisin ang pagtiktok ng bomba. Mayroon na lamang siyang 1 minuto. Pagkatapos ay hinailan ni Yoo-jung ang cable at tinaga ang cable ng trigger, umaasa na hindi sisubog ang bomba. Sa parehong oras, sumuko ang commander at niyakap ang bomba upang pigilan ang pagsabog, ngunit ang nangyari ay isang maliit na pagsabog lamang dahil sa katunayan, peking bomba ang dalawa. Pagkatapos nito, tinawagan ng gumawa ng krimen si Kang at sinabing ang tunay na bomba ay nasa ilalim ng footrest ni Yoo-jung, at kung aalis siya, mamamatay ang kanyang anak, at sa huli, hiningi ni Yoo-jung sa kanyang asawa na iligtas ang kanilang anak. Samantala, si Reporter O, na naroon sa parking lot, nakakita ng isang kotse na may parehong mga katangian, ngunit nang siya ay malapit ng buksan ito, ang likuran ng kotse ang sumabog. Pagkatapos, ipinapakita sa atin ang salarin na siyang dating subordinado ni Commander Kang na nagngangalang Taesung. Si Taesung ay nagbalat kayo bilang isang doktor upang dukutin si Yoo-jung, na noon ay nagpapagamot sa ospital. Si Choyong, ang defense commander, ay tumulong sa pagtukoy sa salarin sa pagitan ng mga oras na iyon. Napatunayan na si Taesung ang may sala. Mayroon siyang medikal na record ng trauma disorder at layuning gumanti sa kamatayan ng 22 miyembro ng tripulation kasama ang kanyang kapatid. Sa parehong oras, pumasok si Taesung sa kwarto ni Yoo-jung. Doon, agad niyang pinatay ang pulis na nasa bantay. Pagkatapos niyon, kinuha niya si Yoo-jung mula sa ospital. Lubos na, walang kamalay-malay si Choyong nang unang magtagpo sila. Hindi nagtagal pagkatapos, napagtanto niya na wala si Yoo-jung sa kwarto, napagtanto niya na si Taesung pala ang nagtulak ng wheelchair. Kaya't tinawagan niya ang kanyang mga tauhan na palang kasama ni Taesung, ngunit nang malapit na niyang hulihin ito, kinailangan siyang patayin. Alam ni Choyong ang tungkol dito, kaya't agad siyang nagtungo kay Taesung. Samantala, pumunta si Kang sa bahay ni Jung Siep, kanyang dating empleyado, at tinanong kung si Taesung ba ang laging bumibisita. Nang marinig niya ito, agad siyang umakyat sa itaas at natuklasan ang isang improbisadong bomba. Ginawa ito ni Taesung dahil plano niyang maghaiganti kay Kang para sa pagpatay sa 22 miyembro ng crew ng barko. Sa huli, nakakuha rin si Kang ng larawan ng kanyang anak na babae na may suot na besteng may nakakabit na bomba, at alam niyang nagkakagulo na ang mga tao sa paghahanap kay Seol-yong dahil dito. Sa parehong sandali, nagbigay ng babala si Choyong sa mga awtoridad na hulihin si Commander Kang dahil kung makakatakas sila ng hindi nahuhuli, matutuklasan ang kanilang plano. Nalaman na ang torpedo na sumalakay sa barkong hala ay hindi pag-aari ng kalaban kundi pag-aari ng kanilang bansa, na nagkaroon ng error sa pagsasanay. Natagpuan ni Reporter O si Seol-yong na natutulog sa isang carpet na may suot na bestidang may nakakabit na bomba. Sa kabilang banda, sinabi ni Choyong kay Kang na ang bestide ng kanyang anak ay konektado sa isa pang bomba, kaya't para hindi sumabog ang bomba, kinailangang ay lapit ang 2 bomba para tumigil ang oras. Sa parehong oras, si Taesung, na nasa hotel, ay nagpakawala ng pagsabog sa kalsada. Pagkatapos nito, siya ay tumayo sa harap ng mga tao na may suot na marine na uniforme. Nang mag-umpisa ang mga tao na mag-alala, ipinaalam sa kanila na may bomba sa pintuan. Nang magdatingan sina Commander Kang at Taesung, agad silang nagtagpo. Ang eksena matapos tamaan ng barko ni Hala ang isang bahura ay nagdadala sa atin sa isang flashback. Noong panahong iyon, tila mahina ang mga tao dahil sa kakulangan ng oxygen sa barko, samantalang nag-umpisa ng tumaas ang carbon dioxide. Sa parehong oras, natanggap ni Commander Kang ang isang telegrama mula sa sentro na ang torpedo na kanilang inilunsad ay mula sa Korea, ngunit dahil sa ang torpedo ay malapit sa baybayin ng Hiroshima, iniisip nilang maaaring mula ito sa Japan. Isa sa kanila ay nagsabi sa gitna ng diskusyon na walang sino man ang mabubuhay kung ito ay isang simulasyon lamang. Humiling rin siya na panatilihin itong lihim mula sa publiko na nangangahulugang hindi haharapin ng pamahalaan ang anumang pananagot. Habang ang lahat ay nagaganap, may kaguluhan sa gitna ng mga kagawad ng barko na nahahati sa 2 grupo.
Ang unang grupo ay kinakailangang makalabas ng barko, habang ang pangalawang grupo ay kinakailangang manatili sa loob ng barko. Ang lahat ng ito ay ginagawa upang makatipid ng oxygen sa loob ng barko, tila ang grupo ng rescue ay darating 14 na araw mula ngayon. Nang marinig ito ni Taesung, nagalit siya at hindi sumang-ayon sa desisyon, ngunit agad siyang pinakalma ni Tae-ryong. Gumawa si Kang ng 44 na tali, at 22 tali ang mahaba at 22 tali ang maikli. Kung sino man ang makakuha ng mahabang tali, sila ay mananatili sa loob ng barko, habang ang mga makakakuha ng maikli ay kinakailangang lumabas ng barko o mag-survive. Tapos ay hawak-hawak niya ang lubid habang isa-isa ang bawat miyembro ng tripulasyon ay sumusunod na lumakad. Kapag natapos na ang lahat ng tao sa pag-akyat sa lubad, sa kanila nalaman kung sino ang mananatili sa barko. Si Taesung ang napili na magkaroon ng maikling lubad at hiningi niya sa kanyang nakababatang kapatid na palitan ang kanilang lubad upang maging ligtas siya, ngunit tumanggi ang kanyang kapatid na babae at pinili na mamatay. Sinabi ni Taesung na hindi dapat magpakamatay ang mga marinong sundalo. Lumbay ang naramdaman ng lahat ng nakarinig nito, ngunit kinailangan nilang gawin ito upang hindi mawalan ng kabuluhan ang kanilang buhay, ituring na naging sanhi ng gulo. Oras na ipiniit si Taesung ni Kang. Bumalik sa kasalukuyan kung saan dumating si Choyong at ang kanyang mga tauhan sa hotel, ngunit bigla na lamang nagliyab ang mga bomba sa paligid ng hotel. Nagmula pala sa bestidang suot ni Tae-yang na konektado sa bomba na inilagay sa asawa ng commander at mga anak ni Kang, ngayon ay may 3 minuto na lang siyang natitira upang iligtas ang isa sa kanila, at iyon ang kanyang paraan ng paghihiganti buong panahon. Nang papatayin na siya ni Taesung, bigla na lang dumating si Choyong at binaril siya at namatay. Pagkatapos noon, kinuha ni Kang ang bisteng suot ni Taesung at agad na naghanap ng kanyang asawa na nanatili sa kotse. Pagkatapos magtagpo, bigla na lang huminto ang bomba, ngunit patuloy na nagliyab ang bomba na nakakabit sa kanilang anak kaya't mabilis nilang iniligtas ang kanilang anak. Mabilis nilang iniligtas ang kanilang anak na babae. Ilan na lang segundo ang natitira bago huminto ang bomba, tiyak na ligtas na sila. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagkaroon ng press conference si Commander Kang. Tinabi niya na siya ang dahilan ng pagkamatay ng 22 miyembro ng kanilang crew dahil sa mga desisyon na kanyang ginawa. Bukod doon, ang mga torpedong naghabol sa kanilang barko ay pag-aari ng Korea. Dito, siya ay mag-a-assume ng responsibilidad at mag-a-apologize sa pamilya ng mga biktima. Pagkatapos, ipinakita ulit tayo ng nasa barko, si Lieutenant Wong, na bagong ama lamang, ay pinagsabihan ng commander na huwag hatakin ang maling lubad. Ngunit sadyang kinuha niya ang maling lubad at sinabi, kung kailangang mabuhay ang commander, nagbigay-pugay sila at ng 21 miyembro ng crew para sa huling pagkakataon. Kailangan ni Kang ang masaktan sa pagkawala ng 22 miyembro ng crew. Pagkatapos, binisita niya ang mga libingan ng mga miyembro ng crew na namatay. Makalipas ang ilang panahon, binisita siya ng mga miyembro ng crew na natirang buhay nung panahong iyon. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.